Pero sa second attempt na galawin pa rin natin yung motorsiklo, so ngayon try naman tayo dun sa kanyang push start. Ito naman, 2 beses nating ipe-press. So yan, maandar na yung ating motorsiklo. Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel, and for today's video, share ko po sa inyo yung ikakabit kong alarm system para dito sa ating Easy Ride 150P. So ang kagandahan po sa mga Motorstar, may mga nakaabang na silang socket kung saan natin ikakabit yung ating alarm system. Ang alam ko po, yung model na Easy Ride 150N, 150Q, 150Fi, at saka syempre itong sa atin, yung 150P, lahat po yan may mga nakaabang na. At yung ikakabit ko pong alarm system ay yung ganitong klase. So nakuha ko po to online at ilalagay ko yung link na ito sa description box. So napakamura po nito, nakuha ko lang to ng 349 pesos. Actually maraming brand kayong pamimilian at hindi siya naglalayo doon sa presyo na yon. So mamaya pagka ina-unbox ko to, check natin kung sa 350 pesos okay ba yung quality ng alarm system na ito. So tara, samahan nyo ako. Meron tayo ritong manual. So kung gusto nyo mag DIY, siguro pwede nyong pag-aralan yung diagram nya. Okay. Meron tayo ditong unang-una yung susi. So ganito yung itsura ng susi niya, na meron ding mga functions para dun sa remote. Yung mga lock, unlock, tapos panic siguro ito. Kaya lang yung blade na ito hindi pala uubra sa ating Easy Ride 150P. Kasi ganito yung mga susi natin eh. Oh. Siguro kung makakuha tayo ng kung makapagpapagawa tayo ng duplicate nito, pwede nating baklasin tong housing nito and gawa ng paraan para mailagay siya dito. Tapos meron din itong key fob na ganitong klase. Kung titignan ko yung quality niya, napakagaang. Hindi naman ako nag-expect ng sobrang quality dahil nga sa 350 pesos lang ang bili natin dito. Pero ganun pa man, makinis, malinis yung kanyang construction. Yun lang materials niya. Parang sobrang gaang, parang pag nabagsak parang mababasag agad. Dito naman sa isang susi, medyo maganda yung feel ko rito. Yung plastic niya mukhang matibay, hindi katulad nitong isa na parang mababasag pagka nailaglag mo. So ito okay naman tong isa. Tapos ito yung para sa wiring harness. Kung sakaling magwo-wiring kayo, mag-hardwire kayo, so medyo mahaba rin naman yung wire niya. Tapos ito na yung ating box or yung main unit ng alarm system. So andito yung kanyang buzzer. So ito yung tumutunog. Tapos dinidikit lang yan. So yan, napaghihiwalay naman sila. Yung wire niyan medyo mahaba rin para maipupwesto nyo kung saan nyo siya gustong ilagay sa motorsiklo. Ang kagandahan din dito sa binili ko, meron na siyang sariling fuse. Ang balak ko nga sana, ikakabit ko ito dun sa aking power distribution na panel board para pumasok siya sa fuse doon. Pero since meron na siya rito, wala na akong halos gagawin dito. Talagang plug and play na lang. Dito nakalagay yung sinasabi ko sa inyong abang. Dito sa side na ito, kung papansinin nyo yung mga Motorstar nyo, merong pouch yan kung saan nakalagay yung mga wiring harness. Tapos, buksan nyo lang yan, may makikita na kayong ganito. I-insert ko lang itong side na ito. Pasok ko lang doon. Kabit ko rin tong buzzer niya.
So, testing lang muna tayo ha. Hindi pa yan naka-fix. Kumbaga, in-insert ko lang para ma-check natin kung gagana talaga siya. Check ko dito sa gantong susi muna ha. Try ko muna yung lock. Okay. Tapos unlock ko naman. Working siya. Gawin ko na to. Ilagay ko na sa maayos na pwesto yung kanyang alarm system or yung box niya. Tapos mag-testing tayo. So yung mga kasama niyang remote, may mga buttons yan. Meron ditong lock, unlock. May bell icon dito, parang panic siguro yan. At saka yung nandito sa ilalim, yung kidlat na icon, yan naman yung para sa push start. So same lang dito sa binigay na isang remote. Merong lock, unlock, merong panic, at saka may push start. Lock ko siya. So isang ano lang yon, isang beep lang. Tapos naka-arm na yan. Pagka naman i-unlock ko, so dalawang beep naman siya. So try ko naman yung panic button niya. So sa panic, para patayin, pwede nyo pindutin yung lock at saka yung unlock button. So ngayon try naman tayo dun sa kanyang push start. Ito naman, 2 beses nating ipe-press. So yan, maandar na yung ating motorsiklo. At para patayin yan, ay pwede nyo rin pindutin yung lock at saka yung unlock. Ngayon naman, i-lock ko siya uli. So pagka may gumalaw o nabunggo yung ating motorsiklo, nagbibigay siya ng ilang beses na warning o mga beep. Pero sa second attempt na galawin pa rin natin yung motorsiklo, nag-a-alarm na siya ng dire-diretso. So ganyan lang pong kadaling magkabit ng mga alarm system dito sa ating Easy Ride 150P. So again, same po ito sa mga Easy Ride 150N, 150Q at saka 150Fi. Kasi lahat ng mga yan, may mga abang na yan para sa ating alarm system. Ganun din, yung pinakita ko po sa inyo na push start function, para sa akin lang po, kung carb yung inyong mga motorsiklo, walang problema. Pwede nyo laging gamitin yan. Pero syempre, para sa mga FI, katulad ng Easy Ride 150 FI, siguro, mas mabuting mag-refrain kayo sa palaging paggamit nito. Alam ko po kasi, sa mga motorsiklo na FI, kailangan, once na nag-start tayo, patapusin nyo muna yung animation sa display. Ang ginagawa po kasi noon, ay sinusuplayan muna ng kuryente yung mga sensor niya, pati yung kanyang ECU. So sa push start po kasi, hindi pa umiikot yung kuryente niya dun sa kanyang mga sensor at saka sa kanyang ECU, automatic start agad. So yung iba nagkakaroon ng problema sa ganong procedure. Pero opinion ko lang po yun. Siyempre kailangan mag-research din kayo ng sarili nyo. So sana po may natutunan ulit kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!